Mainit ang yakap ni Marco gaya ng dati. Iyon ang unang hinanap-hanap ni Elara sa loob ng isang linggong pagkawala niya. Ang pakiramdam na ligtas sa mga bisig nito, ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango na may halong banayad na sabon. Ito ang ibig sabihin ng pag-uwi. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg ng asawa, nilalasap ang bawat segundo ng kanilang muling pagkikita. Tagumpay ang business trip niya sa Cebu, pero walang hihigit pa sa pakiramdam na ito. Ang pagbabalik sa kanilang tahanan, sa kanilang mundo. I missed you so much, mahal, bulong ni Marco, at hinalikan siya nito sa buhok. Ngumiti si Elara. I missed you more. At doon, sa gitna ng matamis na sandaling iyon, may naamoy siyang iba. Isang pamilyar na halimuyak na hindi dapat naroroon. Hindi ito ang pabango ni Marco. Hindi rin ito ang amoy niya. Ito ay isang bagay na kilalang kilala niya. Isang amoy na nakaukit sa kanyang alaala. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Elara. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Kahit na nanatili itong nakapaskil sa kanyang mukha. Parang bumagal ang takbo ng mundo. Ang ingay ng airport sa kanilang paligid ay tila humina. Ang init ng yakap ni Marco ay napalitan ng mapanlinlang na lamig. Iyon, ang pabango ni Bella. Ang signature scent ng kanyang matalik na kaibigan. Ang mismong pabango na iniregalo niya rito noong kaarawan nito. Bakit? Bakit nasa kwelyo ito ng damit ni Marco? Ilang sandali pa lamang ang nakalilipas, naglalakad si Elara palabas ng arrival area, hila-hila, ang kanyang maliit na maleta. Isang ngasang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang matanaw niya mula sa malayo ang pamilyar na tindig ng kanyang asawa. Nakatayo ito roon, may hawak na isang bouquet ng mga paborito niyang bulaklak. Ang mga mata nito ay naghahanap sa kanya sa gitna ng maraming tao. Nang magtama ang kanilang mga paningin, lumawak ang nangiti ni Marco. Isang nangiting nagpatunay sa loob ng 5 taon nilang pagsasama na siya ang pinakamapalad na babae sa mundo. Mabilis ang kanyang mga hakbang palapit dito, ang puso niya'y puno ng pananabik. Welcome home, my brilliant architect. Salubong nito at iniabot sa kanya ang mga bulaklak. Na-miss kita, sabi ni Elara at inamoy ang mga bulaklak. Ang bango niyon ay hinaluan ng pagmamahal. Inakbayan siya ni Marco at kinuha nito ang kanyang maleta. How was Cebu? Did you close the deal? Of course, may pagmamalaking sagot ni Elara. It's a huge project for the firm. Everyone was impressed. I knew you would be, sabi ni Marco at pinisil ang kanyang balikat. Hindi na ako magtataka kung isang araw Santos Gomez Architecture na ang pinakasikat na kumpanya sa buong Pilipinas. Napatawa si Elara. Let's get home first. Pagod ako sa biyahe. Anything for you, mahal. Ang lahat ng yon ay perpekto. Ang pag-uwi, ang matamis na pagsalubong, ang pagmamahal na nararamdaman niya. Ngunit ngayon, habang magkayakap sila, ang perpektong mundong yon ay unti-unting nagkakalamat. Humiwalay siya sa yakap, pilit na pinanatili ang ngiti. Tinitigan niya ang mukha ni Marco, hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Wala. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng pagsinta. Ang nangiti nito ay kasing tamis pa rin ng dati. Okay ka lang? Parang namutla ka, tanong ni Marco at hinaplos ang kanyang pisngi. Mabilis na umiling si Elara. Hindi, okay lang. Siguro pagod lang talaga sa biyahe. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang pabangong iyon, signature scent iyon ni Bella. La Vie and Rose. Isang mamahaling pabango na minsan lang nitong nakita sa isang magazine at pinangarap na bilhin. At siya, bilang matalik na kaibigan, ay ginawa ang lahat para mahanap iyon at isorpresa ito sa kaarawan nito. 2 buwan na ang nakalipas. Naalala niya ang araw na yon. Ang saya sa mga mata ni Bella nang buksan nito ang regalo. Elara, hindi ko alam ang sasabihin ko. Ito na yata ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Niyakap siya ni Bella ng mahigpit. Salamat, Bes.
You're the best friend anyone could ever ask for. Best friend. Ang salitang iyon ay tila isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Tara na, yaya ni Marco. At inakay na siya nito papunta sa parking lot. Sumunod si Elara. Ang isip niya'y lumilipad. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Baka nagkita lang sila ni Bella. Baka nagkayakapan lang bilang magkaibigan. Kaibigan din naman ni Marco si Bella. Pero bakit ganon kalakas ang kapit ng amoy? At bakit parang may mali? Sa loob ng sasakyan, habang nagmamaneho si Marco, panay ang kwento nito tungkol sa mga nangyari habang wala siya. Tungkol sa trabaho, sa panalo ng paborito nilang basketball team, sa bagong restaurant na gusto nitong subukan nila. Tumango-tango lang si Elara. Ang mga sagot niya ay matipid. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa isiping pilit niyang iwinawaksi. Pagdating sa bahay, agad siyang tinulungan ni Marco sa kanyang mga gamit. Magpahinga ka na, mahal. Ipaghahanda kita ng mainit na tsaa, sabi nito. Salamat, sagot ni Elara. Pumasok siya sa kanilang silid at inilapag ang kanyang bag. Hinubad ni Marco ang suot nitong coat at isinampay sa isang silya bago lumabas ng kwarto. Napatingin si Elara sa coat. Tila may sariling isip ang kanyang mga paa na naglakad palapit doon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang dinadampot ang damit. Itinaas niya ito at inamoy ang kwelyo. Wala nang duda. Amoy ni Bella. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Parang may bumulong sa kanyang isipan na tingnan ang mga bulsa. Huwag, sabi ng isang bahagi ng kanyang utak. Pabayaan mo na lang. Baka nag-overthink ka lang. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Kinapa niya ang bulsa ng coat. May naramdaman siyang isang piraso ng papel. Dahan-dahan niya itong kinuha. Nanginginig niyang binuklat ang resibo. Isang mamahaling restaurant sa Makati. Ang Petsa. 3 araw na ang nakalipas. Ang eksaktong gabi kung kailan kausap niya si Marco sa telepono bago siya matulog sa kanyang hotel room sa Cebu. Sinabi nito na nasa bahay lang ito, manonood ng TV dahil pagod sa trabaho. Pero ang resibo ay nagsasabi ng ibang kwento. 2 order ng steak, 1 bote ng mamahaling red wine. Dinner for 2. Ang hininga ni Elara ay tila naputol. Ang resibo ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumapag sa sahig na tila isang basag na piraso ng kanyang puso. Hindi alam ni Elara kung gaano katagal siyang nakatayo roon, nakatitig sa resibong nakakalat sa sahig. Ang bawat letra at numero sa maliit na papel na yon ay tila apoy na pumapaso sa kanyang mga mata. Bawat tunog sa paligid ay naglalaho, napapalitan ng ugong sa loob ng kanyang tainga. Mahal? Ang boses ni Marco mula sa pinto ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis niyang pinulot ang resibo at itinago sa kanyang bulsa, kasabay ng pag-alis ng bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Humarap siya rito na may pilit na ngiti. Nandito na ang tsaa mo, sabi ni Marco. Dala ang isang tasa sa isang maliit na tray. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang talaga? Kanina ka patahimik. Oo naman, sagot ni Elara. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Kinuha niya ang tasa. Salamat dito. Uupo lang muna ako saglit. Tumango si Marco at umupo sa tabi niya sa kama. Hinaplos nito ang kanyang likod. Ang haplos na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayon, parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Paano nito nagagawang magpanggap ng ganito? Paano nito nagagawang maging ganito kaamo, gayong ilang araw lang ang nakalipas ay kasama nito ang iba, ang kanyang matalik na kaibigan. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng lakas niya para hindi maitapon ang mainit na tsaa sa mukha nito. Sa halip, humigop siya ng kaunti at ngumiti. Ang sarap. Sakto lang ang tamis. Siyempre naman, alam ko ang timpla mo, sabi ni Marco, at ngumiti rin ito. Isang kasinungalingan. Akala niya ay kilala siya nito.
Pero mas higit pa roon, akala niya ay kilala niya ito. Kinagabihan, hindi dinalaw ng antok si Elara. Nakahiga siya sa kama, nakatalikod kay Marco. Ngunit ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa dilim. Rinig na rinig niya ang mahimbing na paghinga ng kanyang asawa. Isang tunog na dati musika sa kanyang pandinig, pero ngayon ay parang isang insulto. Paano ito nakakatulog ng ganito kahimbing? Hindi ba ito binabagabag ng kanyang konsensya? Tumingin siya sa lalaking katabi niya. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, pinagmasdan niya ang mukha ni Marco. Ang maamong mukha na minahal niya. Ang mga labing nangako sa kanya ng habambuhay na pag-ibig sa harap ng altar. Ang lahat ng yun ngayon ay mukha ng isang estranghero, isang sinungaling. Isang nanggagalaiting galit ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gisingin ito at isampal sa mukha nito ang resibo. Gusto niyang itanong kung bakit. Bakit si Bella pa? Pero pinigilan niya ang sarili. Ano ang isasagot nito? Magkakaila ito. Gagawa ng mga dahilan. At siya, dahil sa pagmamahal niya, ay baka maniwala pa. Hindi. Kailangan niya ng ebidensya. Isang patunay na hindi kayang pasinungalingan. Isang bagay na sisira sa kanilang dalawa. Gaya ng pagsira nila sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, nag-iingat na hindi magising si Marco. Naglakad siya papunta sa sala. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ang kanyang photo gallery. Ang kanyang daliri ay nag-scroll sa daan-daang litrato, mga larawan ng kanilang masasayang araw. Naroon ang kanilang huling beach trip sa Palawan. Silang tatlo, nakangiti sa ilalim ng araw, magkakaakbay. Naroon ang Pasko, noong nakaraang taon, sa bahay ng mga magulang niya. Magkatabi si Marco at Bella sa sofa, nagtatawanan habang binubuksan ang mga regalo. Mukha silang masaya, mukha silang pamilya. Noon, ang mga alaalang ito ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngayon, para itong lason. Ang bawat ngiti ni Bella, ang bawat pag-akbay ni Marco, ay mayroon ng ibang kahulugan. Sila ba'y naglolokohan na noon pa? Gaano nakatagal siyang nagiging tanga? Isinara niya ang gallery. Ang sakit ay napalitan ng determinasyon. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pagiging biktima. Kung gusto nila ng laro, ibibigay niya. Pero sa larong ito, siya ang magtatakda ng mga patakaran. Bumalik siya sa kanilang silid. Ang kanyang mga mata ay dumapos sa kanyang vanity table, kung saan nakapatong ang isang bote ng pabango. Isang hindi pa nabubuksang bote ng La Vie en Rose. Binili niya iyon para sa sarili niya matapos niyang makita kung gaano ito nagustuhan ni Bella, pero hindi pa niya nagagamit. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang plano na kasing bango ng pabango, ngunit kasing laso ng ahas. Mapanganib, masakit, pero perpekto. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Alam na niya ang gagawin. Gagamitin niya ang kanilang pagkakaibigan laban sa kanila. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Naghanda siya ng almusal para kay Marco na parabang walang nangyari. Hinalikan niya ito sa pisngi bago ito umalis papuntang opisina. "Mag-iingat ka, mahal," sabi niya, na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nang makaalis na si Marco, kinuha niya ang kanyang cellphone. Hinanap niya ang numero ni Bella. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at inihanda ang kanyang boses. Isang boses na masaya, masigla, at walang bahid ng anumang hinala. Dinial niya ang numero. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. "Hello, Bes!" Masayang bati ni Bella mula sa kabilang linya. "Bella! Bes! Kamusta?" Sagot ni Ilara, sinisiguradong natural ang kanyang tono. "Namiss kita." "Ako rin. Grabe, ang tagal mong nawala. Kamusta ang Cebu?" "Okay naman. Successful. Kaya nga naisip ko, kailangan nating mag-celebrate. Gusto mo bang magpa-spa tayo bukas? My treat."
Narinig ni Elara ang pananabik sa boses ni Bella. Talaga? Wow! Sige bes, game ako dyan. Kailan ba ako tumanggi sa libre? Nagbibirong sabi nito. Napangiti si Elara. Isang mapait na ngiti. Great! Susunduin kita bukas ng umaga, mga 10. Okay lang ba? Perfect! Tamang-tama. May ikukwento rin akong magandang balita sa'yo. Sabi ni Bella. Ang boses nito ay puno ng pananabik. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elara. Talaga? Ano yon? Bukas ko na ikukwento. Para may thrill. Tumawa si Bella. See you tomorrow, Bess. Excited na ako. Okay. See you tomorrow. Sabi ni Elara at ibinaba ang tawag. Nabitawan niya ang cellphone sa ibabaw ng sofa. Magandang balita. Anong klaseng magandang balita ang sasabihin sa kanya ng babaeng umaahas sa kanyang asawa? Napatitig siya sa kawalan. Ang pain ay inihagis na at bukas malalaman niya kung kakagatin ito ng mga ahas. Ang spa ay isang paraiso ng katahimikan. Ang banayad na tunog ng umaagos na tubig at ang amoy ng lavender oil ay dapat sanang magdulot ng kapayapaan. Ngunit para kay Elara, ang bawat sandali ay isang pagtitiis. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya kay Bella ay parang isang piraso ng kanyang kaluluwa ang nababali. Nakahiga sila sa magkatabing massage bed, nakikinig sa malumanay na musika. Hey, grabe Bess, ito talaga ang kailangan ko, sabi ni Bella. Ang boses niya ay puno ng kasiyahan. Ang galing mong mag-isip. Parang alam na alam mo kung kailan ako stressed sa trabaho. Trabaho. Napangiti ng mapait si Elara sa kanyang isipan. Siyempre naman, best friends tayo, di ba? Oo naman. Mabilis na sagot ni Bella. Speaking of work, alam mo ba mukhang makukuha ko na yung malaking interior design project para sa bagong condominium sa BG. Yung kinukwento ko sa'yo dati? Wow, congratulations, sabi ni Elara. Sinisikap na maging masigla ang kanyang boses. Ang galing-galing mo talaga. Salamat. Medyo mahigpit ang laban pero may tumulong sa akin para makakuha ng connection sa loob. Isang very influential person. Pagmamalaki ni Bella. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa ugat ni Elara. Marco. Alam niyang si Marco ang tinutukoy nito. Ang asawa niya, ginagamit ang impluensya nito para tulungan ang kabit nito. Pinilit ni Elara na manatiling kalmado. Ito na ang pagkakataon niya. Talaga? Sino? Baka kilala ko. Sabi niya sa pinaka-inosenteng paraan na kaya niya. Narinig niya ang bahagyang pag-aatubili sa paghinga ni Bella. Hindi mo siguro kilala. Taga-ibang industry. Anyway, basta ang importante, malaki ang chance na sa akin mapupunta ang proyekto. Hindi na nagpumilit pa si Elara. Ngunit ang maikling pag-aalinlangan na yon sa boses ni Bella ay sapat na. Isang kumpirmasyon. Pagkatapos ng kanilang masahe, habang nagpapahinga sa lounge at umiinom ng tsa, casually na binanggit ni Elara. Nga pala, kamusta na si Marco? Hindi man lang ako na-update sa mga pinagkakaabalahan na pa niya. Alam mo na, jet lag pa ako. Nakita niya ito. Isang mabilis na pag-iwas ng tingin ni Bella bago itong ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Okay naman siya. Busy lang din sa work as usual. Nagkita kami sandali nung isang araw para kamustahin ka. Nagkita sandali. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Elara. Kasabay ng imahe ng resibo mula sa isang mamahaling restaurant. Mabuti naman. Simpleng sagot ni Elara. Gusto mo bang dumaan muna sa bahay? Magkape muna tayo. May gusto rin akong ipakita sa'yo ng mga design pegs na nakita ko sa Cebu. Sige ba? Agad na pagsang-ayon ni Bella. Walang kamalay-malay sa bitag na naghihintay sa kanya. Pagdating nila sa bahay, ang pakiramdam ay mas lalong naging mabigat para kay Elara. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan, ang sofa kung saan sila madalas manood ng pelikula, ang dining table kung saan sila nagsasalo, ay tila nababalot na ngayon sa anino ng kasinungalingan.
Gagawa lang ako ng kape, sabi ni Elara. Pumasok siya sa kusina at habang nagtitimpla, pasimple niyang kinuha ang bote ng Lavia and Rose mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa kanyang vanity table sa may bandang sala, sa isang lugar na madaling makita. Pagbalik niya na may dalang 2 tasa ng kape, umupo siya sa tapat ni Bella. Nag-usap sila tungkol sa mga bagay-bagay, fashion, mga bagong pelikula, mga tsismis sa kanilang mga kaibigan. Para silang nasa normal na araw, 2 matalik na magkaibigan na nagkakamustahan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang puso ni Elara ay kumakarera. Bawat segundo ay isang pag-arte. Maya-maya pa, tumunog ang cellphone ni Elara. Isang alarm na sinadya niyang iset. Tiningnan niya ito at kunwari nagulat. "Oh my God," sabi niya at tumayo. "Nakalimutan ko pala. May urgent call pala ako with a client from Singapore. Kailangan ko nang pumunta sa office ngayon din." "Ha? Ganun ba kabilis?" tanong ni Bella. "Oo, sorry talaga, Bes. Biglaan lang. Alam mo naman, pag kliyente." Pagdadahilan ni Elara habang nagmamadaling kinukuha ang kanyang susi at bag. "Pero wag ka munang umalis, ha? Pabalik na rin si Marco. Hintayin mo na lang siya. Sabihin mo na lang na traffic ako pauwi para hindi na siya mag-alala." Nakita ni Elara ang kislap sa mga mata ni Bella. Isang kislap ng pagkakataon. Sige, sige. Walang problema. Ako na ang bahala dito." "Salamat, Bes. You're the best," sabi ni Elara. Ginagaya ang mga salitang minsan nang sinabi nito sa kanya. Lumabas siya ng bahay, isinara ang pinto at huminga ng malalim. Nagsimula na ang palabas. Hindi siya dumiretso sa opisina. Sa halip, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa isang eskinita. Ilang metro lang ang layo mula sa kanilang bahay, sa isang lugar kung saan hindi siya makikita, ngunit kitang-kita niya ang kanilang gate. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang isang app, isang security application na konektado sa 2 maliliit na kamera na ikinabit niya kaninang umaga. Isa na nakatago sa bookshelf sa sala at isa sa loob ng kanilang kwarto. Lumipas ang ilang minuto na parang ilang oras. Ang bawat pagdaan ng sasakyan ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat tunog ay nagpapatalon sa kanyang puso. Tinititigan niya ang blankong screen ng live feed. "Halika na, Marco. Umuwi ka na." At pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, nakita niya ang sasakyan ni Marco na pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba ito at pumasok sa loob. Ito na. Pinigilan ni Elara ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig habang nakahawak sa cellphone. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen, naghihintay. Ilang segundo pa, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notifikasyon ang lumitaw sa itaas ng screen. 3 salita na wawasak sa kanyang mundo, ngunit magbibigay sa kanya ng katotohanang matagal na niyang hinahanap. Motion detected in living room. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na hinlalaki. Pinindot niya ang notifikasyon, nag-load ang application, at ang imahe na lumitaw sa screen ng kanyang cellphone ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Bumukas ang live feed. Ang unang bumungad kay Elara ay ang pamilyar niyang sala. Ang kulay abong sofa na siya mismo ang pumili. Ang center table na gawa sa mahogany na regalo sa kanila noong kasal. Ang mga painting sa dingding na binili nila ni Marco sa kanilang huling anibersaryo. Ang bawat piraso ng muebles ay isang alaala. Ang buong silid ay isang testamento ng kanilang pagmamahalan. Ngayon, ang lugar na yon ay naging isang entablado para sa isang masakit na dula. Pumasok sa frame si Bella. Nakaupo ito sa sofa, umiinom ng kape, sa paboritong tasa ni Elara. Pagkatapos ay pumasok si Marco. Hindi ito nagulat. Ngumiti lang ito. Isang nangiting pamilyar, ngunit ngayon ay para sa ibang babae.
Akala ko hindi ka na darating, sabi ni Bella. Ang boses niya'y may halong paglalambing at pagtatampo. Traffic, simpleng sagot ni Marco habang hinuhubad ang kanyang coat at inilalapag sa silya, ang eksaktong silya kung saan niya isinampay ang coat niya noong gabing umuwi si Elara. Siyempre darating ako. Na-miss kaya kita. Umupo si Marco sa tabi ni Bella. Masyadong malapit. Hinaplos nito ang buhok ng kanyang kaibigan. Naramdaman ni Elara ang pag-akyat ng asido mula sa kanyang sikmura. Na-miss din kita, malanding sagot ni Bella. Buti na lang. At biglang umalis si Elara. Akala ko masisira na ang plano natin. Blessing in disguise, sabi ni Marco at tumawa sila pareho. Blessing in disguise. Ang mga salitang yun ay parang mga pako na ibinaon sa dibdib ni Elara. Ang kanyang business trip na pinaghirapan niya, ang tagumpay na gusto niyang ibahagi sa kanyang asawa, ay isa lang palang blessing para makapag-solo sila. Pinanood niya ang kanilang pag-uusap, mga bulungan, mga hagik-gikan, mga pasimpleng haplos sa kamay at tuhod. Bawat galaw ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Kinukwento ni Bella kung gaano kadali nitong napaikot si Elara sa spa. Ipinagmamalaki ni Marco ang proyekto na tinutulungan niyang makuha ni Bella. Ang kanilang mga salita ay nagpapatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Hindi ito isang tukso. Ito ay isang planadong panloloko na matagal nang nangyayari sa kanyang likuran. Biglang may napansin si Bella. Tumingin ito sa vanity table. Teka, pabango ko to sabi nito. At tumayo para kunin ang bote ng La Vie en Rose. Bakit may ganito si Elara? Sumunod ng tingin si Marco. Ngumiti ito. Baka binili niya para sa'yo ulit. Alam mo naman yon, gagawin ang lahat para sa best friend niya. Nagkatinginan sila at sa mga matang iyon, nakita ni Elara ang lahat. Ang pangungutya, ang kanilang lihim na tagumpay laban sa kanyang kabaitan. Amuyin mo nga ako. Utos ni Bella at inilahad ang kanyang leeg kay Marco. Naaamoy mo pa ba? O kailangan ko nang mag-retouch? Lumapit si Marco. Isinubsob nito ang kanyang mukha sa leeg ni Bella sa paraang ginagawa nito sa kanya tuwing umaga. Naaamoy ko pa, bulong ni Marco. Ang bango mo, nakaka-addict. At pagkatapos, sa gitna ng kanyang sala, sa ilalim ng liwanag na siya mismo ang nagdisenyo, ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan ay naglapat ang mga labi. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay isang halik na gutom, mapang-angkin, at puno ng pagnanasa na matagal nang itinatago. Ang mga kamay ni Marco ay gumapang sa likod ni Bella, habang ang mga kamay naman ni Bella ay humahaplos sa batok nito. Isang perpektong eksena mula sa isang pelikula, ngunit si Elara ang nanonood sa isang bangungot. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa pagkakahawak sa cellphone. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang mundo niya, ang perpektong mundong binuo niya, ay gumuho sa isang iglap. Bawat pader ay bumagsak, bawat pundasyon ay nawasak. Ang natira na lang ay siya mag-isa sa loob ng kanyang kotse, basag at durog. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang malamig na kaisipan ang nanaig. Isang boses sa kanyang isipan na mas malakas kaysa sa kanyang pananangis. Kailangan mong patunayan ito. Inisli din niya ang kanyang daliri sa screen. Pinindot niya ang pulang bilog na may nakasulat na record. Ni-record niya ang lahat. Ang bawat halik, ang bawat yakap, ang bawat pagtawa, ang bawat salitang sinasabi nila habang inaakala nilang walang nakakaalam, walang nakakakita. Ang bawat segundo ng kanilang kataksilan ay nais-save sa digital na anyo, isang katotohanang hindi na nila maitatanggi kailanman. Nang sa wakas ay tumigil sila at nagpasya si Marco na magbukas ng isang bote ng alak para mag-celebrate.
Pinatay ni Elara ang recording at ibinaba ang telepono. Hindi na niya kaya. Gumuho siya. Ang katawan niya ay nanginig sa mga hikbing walang tunog. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa manibela. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng matinding galit at pagkasuklam. Ang pagmamahal na minsan niyang naramdaman para sa dalawang tao na yon ay naging abo. At mula sa abo, isang nagbabagang puot ang isinilang. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Elara na kilala niya. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng pag-ibig at tiwala. Ang mga ito ay malamig, matalim, at puno ng isang nakakatakot na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Ang tunog ay nakakabingi sa loob ng tahimik na sasakyan. Nagulat siya. Tiningnan niya ang screen. Marco calling. Ang pangalan nito sa screen ay tila isang insulto, isang pangungutya sa sakit na nararamdaman niya. Para siyang nasusuka. Paano nagkakaroon ng lakas ng loob ang lalaking ito na tawagan siya, habang ang init pa ng labi ng kanyang kabit ay marahil nasa labi pa rin nito? Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pinilit na pakalmahin ang nanginginig niyang boses. Hindi ito ang oras para magpadala sa emosyon. Ito ang simula ng kanyang paghihiganti. Pinindot niya ang answer button. "Hello," sabi niya. Sinisiguradong ang kanyang boses ay kalmado. Marahil ay bahagyang pagod. Ang boses ng isang asawang naipit sa traffic. "Mahal, nasaan ka na?" tanong ni Marco. Narinig ni Elara ang pag-aalala sa boses nito. Isang pekeng pag-aalala na nagpaalab lalo sa kanyang galit. "Nasa kotse pa rin ako," sagot ni Elara. Pinapanatili ang mahinang tono. "Medyo malayo pa ang bahay. Saka, may kailangan pa pala akong puntahan saglit bago ako umuwi." "Ha? Saan ka pupunta?" tanong ni Marco. Halatang nagtataka. "Akala ko ba uuwi ka na?" "Oo nga. Pero may nakalimutan lang ako," sabi ni Elara. At yumuko siya ng bahagya. Itinago ang sarili sa dilim ng kanyang kotse. "Alam mo na, best friend mo, baka matraffic din. Para di na sila maghintay." May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Naririnig ni Elara ang paghinga ni Marco. Tila nag-iisip ito. "Ah, oo nga pala," sabi ni Marco. Ang boses nito ay bahagyang nagbago. Hindi na ito pag-aalala, kundi tila pagkairita. "Sige, sige. Mag-ingat ka na lang. Dalian mo na lang umuwi, ha? Nagugutom na ako." "Oo, sige. Papunta na rin ako," sabi ni Elara. "Ingat din." Ibinaba niya ang telepono. Tinitigan niya ang screen nito. Ang imahe ni Marco na nakangiti pa rin sa kanyang isipan ay napalitan ng isang malamig na bangungot. Ang pag-aalala nito ay naging pagkairita nang isipin na baka mahuli ito sa date nila ni Bella. Napangiti si Elara. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Hindi na ito pilit. Hindi na ito nagpapanggap. Ito ay isang natangiting puno ng bagong natuklasang lakas. "Gutom ka na?" isip ni Elara. "Magugulat ka sa hapunan na ihahanda ko." Itinaas niya muli ang kanyang cellphone. Ang mga daliri niya ay mabilis na nagtipa. Binuksan niya ang recorded video. Pinindot niya ang share button. Sa tatanggap ng video, itinipe niya ang email address ng kanyang kaibigang abogado, si Attorney Ramirez, na pinagkakatiwalaan niya ng lubusan. Kasama ng video, nagpadala siya ng isang maikling mensahe. "Ramirez, kailangan ko ang tulong mo. This is everything. I-download mo ito agad at itago sa isang ligtas na lugar. May plano ako. Kailangan ko ang legal advice mo kung paano ito gamitin para sa pinakamalakas na epekto." Habang ipinapadala ang email, isang kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang nagdidikta sa kanyang mga kilos.
Ang determinasyon ang siyang nagbibigay sa kanya ng direksyon. Mula sa pagiging biktima, si Elara Santos ay nagiging isang puwersa na hindi dapat maliitin. Nagsimula na ang tunay na laro. Bumalik si Elara sa bahay na parang walang nangyari. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Isang perpektong maskara ng pagpapanggap. Pagpasok niya sa pinto, bumungad sa kanya ang 2 taong nagpapanggap na nag-aalala. "Mahal, nandito ka na. Ang tagal mo naman," sabi ni Marco. Lumapit sa kanya at akmang hahalik sa noo. Umiwas si Elara ng bahagya. Kunwari, pinagtanggal ng hibla ng buhok sa kanyang mukha. "Traffic," gaya ng sabi ko. Saka nagkaroon ako ng importanteng tawag. "Sorry." Ngumiti si Bella. "Mabuti naman at nakauwi ka na, Bes. Kanina pa naghihintay si Marco sa'yo. Nagugutom na daw." Nakita ni Elara ang pagpapalit ng tingin ni na Marco at Bella. Isang mabilis na sulyap ng kasabwat, ngunit hindi niya ipinahalata. Ngumiti lang siya. "Sorry na guys," sabi ni Elara at naglakad patungo sa kusina. "Ano bang gusto ninyong hapunan? May naihanda na ba kayo?" "Wala pa," sagot ni Marco. Sumunod sa kanya. "Hintayin ka na lang namin." "Ay, ako na lang ang magluluto. Pagod ka sa biyahe," sabi ni Bella na para bang isang mabuting kaibigan at matulungin. "Hindi, okay lang. Kaya ko pa." Mabilis na tanggi ni Elara. "Ako na. Magsiset up na lang kayo ng table." Habang nagluluto, pinagmasdan ni Elara ang 2 mula sa sulok ng kanyang mata. Nakaupo sila sa sala, malapit sa isa't isa, bulungan ng bulungan. Paminsan-minsan, nagpapalitan sila ng sulyap, puno ng mga lihim na hindi niya nakita noon. Ngayon, ang lahat ng yon ay malinaw. Ang lahat ng kasinungalingan ay nakikita na niya. Hinayaan niya silang magpatuloy. Kailangan niyang maging perpekto sa kanyang pagganap. Nang maihain na ang hapunan, umupo silang 3 sa dining table. Ang hapunan ay tahimik, ngunit para kay Elara, ang katahimikan na yon ay puno ng ingay. Ingay ng mga tanong na hindi niya kayang itanong. Ingay ng mga salitang gusto niyang isigaw. "Ang sarap ng luto mo, mahal," sabi ni Marco. Pinupuri ang bawat subo. "Ito talaga ang namiss ko. You're cooking." "Salamat," simpleng sagot ni Elara. Tiningnan niya si Bella. "Kamusta naman ang araw mo, Bella? May exciting ba?" Bahagyang nagulat si Bella sa tanong, ngunit mabilis itong nakabawi. "Ay, okay naman, Bes, ikaw? Na-stress ka ba kanina?" "Medyo," sabi ni Elara at humigop ng tubig. "Pero kaya naman. Nga pala, kanina sa spa, sinabi mo na may magandang balita kang ikukwento? Ano yon?" Muling nagkatinginan sina Marco at Bella. Isang mabilis na palitan ng tingin na hindi nakaligtas sa paningin ni Elara. "Ah, iyon ba?" sabi ni Bella at tumawa ng bahagya. "Actually, yung tungkol sa project ko sa BGC. Malaki ang chance na sa akin na mapunta yon. Malaking break to para sa career ko." "Wow, that's amazing," sabi ni Elara, pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti. "Congratulations, Bes. Kaya naman pala excited ka kanina. Sino ba ang nag-refer sa'yo? Baka pwede ko ring i-recommend sa mga kasamahan ko sa firm." Nakita niya ang pagkailang ni Bella. Hindi ito agad nakasagot. Isang kaibigan," sabi ni Bella, halatang naghahanap ng tamang salita. "Hindi mo naman kilala. Ayaw rin kasing magpakilala." "Talaga? Bakit naman?" tanong ni Elara. Pilit na iniisip kung paano niya pa ito mahuhuli. "Dapat nga ipagmalaki mo yan, di ba? Ang laking tulong nun." Mahaba kasing kwento," sagot ni Bella at tumingin kay Marco na tahimik lang na kumakain. Oo nga, mahabang kwento," sabi ni Marco at sumingit. "Hayaan mo na lang si Bella. Mahal. Basta ang importante, natulungan siya, di ba?" Tumango si Elara.
Oo nga. Sorry, masyado lang akong excited para sa'yo, Bella. Sa wakas, magkakaroon ka na rin ng sarili mong pangalan sa industry. Ang huling pangungusap na yon ay sinadya ni Elara, isang saksak sa ego ni Bella na matagal nang inggit sa kanyang mga tagumpay. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Bella, ngunit mabilis din itong nawala. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Elara at nagboluntaryong maghugas ng plato. Ako na, Bes, sabi ni Bella at akmang kukuha ng plato. Hindi, okay lang. Kaya ko na. Magpahinga ka na lang muna, sabi ni Elara. Pilit na itinataboy ito. Mag-usap na lang kayo ni Marco sa sala. Umalis sina Marco at Bella at umupo sa sala. Muli, nagbulungan sila. Hindi man niya marinig ang mga salita. Alam niyang tungkol ito sa kanya. Tungkol sa pagpapanggap niya. Nang matapos si Elara maghugas, lumabas siya at nakita niya sina Marco at Bella na magkatabi sa sofa. Nag-uusap sila ng mahina, ngunit ang kanilang mga kamay ay halos magkadikit. Tapos na ako, sabi ni Elara. Sige Marco, Bella, pahinga na ako. Bukas na lang uli. Ang aga mo na naman, sabi ni Marco. Hindi ka ba manonood ng TV kasama namin? Hindi na. Pagod talaga ako. Matutulog na lang ako. Sagot ni Elara. Good night, guys. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Iniwan ang dalawa sa sala. Pagkasara ng pinto, huminga siya ng malalim. Ang maskara ay unti-unting bumagsak. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang dibdib. Nahiga siya sa kama, nakatalikod sa pinto. Narinig niya ang mga bulong mula sa sala at pagkatapos, ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto ni Bella nang umuwi na ito. Ilang minuto pa, pumasok si Marco sa kwarto. Hiniga nito ang sarili sa kama. Sa tabi niya, naramdaman ni Elara ang init ng katawan nito at ang pamilyar na amoy ng pabango. Ngayon ay hinaluan ng La Vie en Rose. Naramdaman niya ang kamay ni Marco na humahaplos sa kanyang buhok. Mahal, gising ka pa ba? Hindi umimik si Elara. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga, nagpapanggap na tulog na. Alam kong galit ka, bulong ni Marco. Pero kailangan mong intindihin, wala akong choice. Para sa atin to, para sa kinabukasan natin. Ngunit hindi niya na marinig ang mga salita nito. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang puso. Puno ng galit at sakit. Para sa kanila, walang para sa atin sa ginagawa nila. Narinig niya ang mahinang paghilik ni Marco. Tulog na ito. Dahan-dahan, binuksan ni Elara ang kanyang mga mata. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa ilalim ng unan. Binuksan niya ang gallery. Muli niyang pinanood ang video na nagpapakita sa kanya ng katotohanan. Ang mga labi ni Marco, ang mga labing humahalik kay Bella. Ang mga kamay ni Marco, ang mga kamay na humahaplos kay Bella. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng matinding galit at isang pangako. Huwag kang mag-alala, Marco. Hindi ako galit. Nagpaplano lang ako. Ang opisina ni Marco ay malaki at elegante. Isang testamento sa kanyang mabilis na pag-angat sa corporate world. Ngunit sa likod ng mamahaling salamin at modernong kasangkapan, isang lalaking puno ng pag-aalala ang nakaupo sa kanyang desk. Ang mga mata niya ay nakatitig sa screen ng kanyang laptop kung saan nakabukas ang spreadsheet ng isang proyekto sa ilalim ng kumpanya ng asawa niyang si Elara. Ngunit pinamamahalaan niya. May mali. Napahawak si Marco sa kanyang sentido. Ang pera ay hindi lumalabas ng mabilis, gaya ng inaasahan niya. Ang fund transfer patungo sa bagong kumpanya ni Bella ay na-hold. Kailangan niya ng cash. Mabilis. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Bella. Hello, love. Sagot ni Marco. Sinisiguradong hindi siya maririnig ng kanyang assistant sa labas. Marco, bakit hindi pa rin pumapasok yung pera? Nag-aalala na ako.
Kailangan ko yan para sa deposits ng building. Ang boses ni Bella ay puno ng pagkataranta. Relax, love. May kaunting delay lang sa approval. Pero magkakaroon din yan. Pagpapakalma ni Marco. Kahit na siya mismo ay hindi rin kalmado. Kailangan ko na talaga, Marco. Hindi ko na alam ang gagawin. Yung bagong client ko, nanghihingi na ng proof of funds para sa project. Kapag hindi ko napakita, baka mawala pa yung kontrata, sabi ni Bella, at narinig niya ang paghikbi nito. Napakagat si Marco sa kanyang labi. Ayaw niyang nakikitang nalulungkot si Bella. Ito ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Para sa kinabukasan ni ako nila. Para sa kanilang dalawa na makalaya sa anino ni Elara. Huwag kang mag-alala, love. Aayusin ko to. Kaya ko to. Pangako ni Marco. Magkita na lang tayo mamaya sa kondo. May kailangan akong sabihin sa'yo. Pagkababa ng telepono, napasandal si Marco sa kanyang silya. Ang totoo, hindi niya kayang ayusin ang lahat. Malalim na ang nabaon niya. Ang proyekto ni Elara sa Cebu ay isang gintong butas para sa kanya. Ginagamit niya ang pondo niyon para pondohan ang kumpanya ni Bella. Ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kalayaan. Lahat ay nakataya. Noon pa man, palagi na lang siyang nasa ilalim ni Elara. Ang kanyang asawa ay isang henyo sa larangan ng arkitektura. May sariling firm, may sariling pangalan. Siya, si Marco, ay isang corporate executive lang. Kahit na malaki ang kanyang kinikita, palagi pa rin siyang tinatawag na asawa ni Elara Santos. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kaibigan, lahat sila ay humahanga kay Elara. Gusto niya ng sarili niyang identidad. Gusto niya ng sarili niyang tagumpay. At nakita niya iyon kay Bella. Ang paghanga sa mga mata ni Bella, ang paniniwala nito sa kanyang kakayahan, iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Si Bella ang kanyang escapade, ang kanyang tagapagtanggol. Sa piling ni Bella, siya ang bida, hindi lang ang supporting character. Ilang buwan na ang nakalipas, nagkakilala sila ni Bella sa isang corporate event na inorganisa ng kumpanya ni Elara. Doon, nalaman ni Marco na may gusto pala sa kanya si Bella bago pa man niya nakilala si Elara. Ngunit noon, mas praktikal si Elara. May pangalan, may koneksyon. Si Bella, isang baguhang designer lang na nangangarap. Pero ngayon, ang mga bagay ay nag-iba. Si Bella ay gumagaling na at kasama siya, magiging unstoppable sila. Maya-maya pa, may kumatok sa kanyang pinto. Ang kanyang personal assistant, si Miss Garcia. Sir, may tawag po kayo galing sa legal department ng Santos Architecture, sabi nito. Important daw po. Kinabahan si Marco. Mabilis niyang inayos ang sarili. I-connect mo sa akin. Yes, sir. Ilang segundo pa, narinig ni Marco ang boses ng isang abogado. Mr. Gomez, we have some concerns regarding the latest financial reports of the Cebu project. May discrepancies po kami nakita sa fund transfers. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ito na nga, nahuhuli na siya. Discrepancies? Anong ibig mong sabihin? Mayroong malaking halaga po na nailabas sa project fund na walang kaukulang dokumento at approval. Nakita po namin na ipinasa sa isang third-party company na wala sa listahan ng aming supplier. Paliwanag ng abogado. Kailangan po namin ng paliwanag, Mr. Gomez. Pilit na pinakalma ni Marco ang kanyang sarili. Iyon ba? May kaunting accounting error lang siguro iyan. I'll check on it right away. Baka nagkamali lang ang sekretary ko. Sana nga po, sir. Dahil kung hindi, malaking problema po ito. Lalo na at galing po sa partnership namin sa Cebu. Sabi ng abogado, ang boses nito ay matalim. Hinihintay po namin ang inyong paliwanag sa loob ng 24 oras. Pagkababa ng telepono, sinipa ni Marco ang ilalim ng kanyang desk. Ang galit ay muling sumiklab. Si Elara. Alam niyang ito ang may pakana nito. Si Elara lang ang may access sa lahat ng financial reports na yon. Hindi nga niya alam
kung paano niya nagawang maging ganito kalmado sa kanya kahapon. Ang babaeng iyon, palagi na lang siyang kinokontrol, palagi na lang siyang pinag-iinitan. Akala niya ay hindi siya makakawala sa mga kamay nito. Pero nagkakamali sila. Hindi niya hahayaang sirain ni Elara ang lahat ng pinaghirapan niya kasama si Bella. Kinagabihan, nagkita sila ni Bella sa kondo nito. Nagulat si Bella sa kanyang pagdating. "Love, anong problema? Bakit parang balisa ka?" Tanong ni Bella. Lumapit at hinaplos ang kanyang pisngi. "Nahuli tayo," diretsong sabi ni Marco. "May nagtanong na sa akin sa legal department tungkol sa funds ng Cebu Project." Nanlaki ang mga mata ni Bella. "Ha? Paano? Hindi pa naman natin na ilalabas lahat, di ba?" "Hindi ko alam. Pero alam kong si Elara ang may pakana nito," sabi ni Marco. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. "Gusto niya tayong sirain. Pero paano? Hindi niya naman siguro alam ang lahat?" Tanong ni Bella at umupo sa sofa. "Baka alam niya. Matagal na tayong nagtatago, love," sabi ni Marco. "Pero hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi niya tayo masisira." Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Marco. Isang email mula sa kanyang bangko. Binuksan niya ito. Ito ang update sa kanyang account. Isang transaction notification. Isang malaking halaga ng pera mula sa proyekto sa Cebu ay naipadala na sa ibang account. Sa account ni Elara. At ang nakasulat sa subject ng email, "Funds successfully transferred to Elara Santos's personal account. Subject, recovery of misappropriated funds." Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi lang ito nakita ni Elara. Kinuha na nito. Inagaw na nito ang pera. Ang kanyang sikmura ay parang sinuntok. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang pangarap, parang bula na nawala. Napatitig si Marco sa screen. Ang kanyang mukha ay namutla. Nagulantang siya. "Anong nangyayari?" tanong ni Bella. Nag-aalala sa reaksyon ni Marco. Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang ipinapakita ang email kay Bella. Ilang araw na ang nakalipas mula nang matanggap ni Marco ang nakakagulat na email. Ngunit para kay Elara, ang mga araw na yon ay tila walang hanggan. Patuloy pa rin ang kanyang pagpapanggap. Nagluluto siya para kay Marco. Inaasikaso ang bahay. At bumibisita pa rin kay Bella para magkunwari masayang kaibigan. Ang bawat ngiti, bawat salita ay isang mabigat na pasanin. Pero mayroong kakaiba kay Elara sa mga araw na yon. Isang kakaibang pagkahilo ang madalas niyang maramdaman, lalo na tuwing umaga. Ang mga amoy na dati paborito niya, tulad ng kape, ay ngayon ay nakasusuka na. Ang kanyang katawan ay tila may sariling isip. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal, bigla na lang siyang nanlamig at nahilo. Kinailangan niyang kapitan ang mesa para hindi matumba. Ito na ang pangatlong beses na nangyari ito sa loob ng isang linggo. May mali. Hindi ito jet lag. Nagpa siyang magpatingin sa doktor. Hindi niya sinabi kay Marco. Sinabi niya lang na may kailangan siyang tapusin sa opisina. Kakaiba na ang pakiramdam niya sa kanyang sarili. Ang kanyang buong katawan ay tila may pinagdadaanan. Sa klinik, matapos ang ilang tests, ipinaupo siya ng doktor sa isang komportableng silya. Ang mukha ng doktor ay may halong malangiti at pag-aalala. "Miss Santos," sabi ng doktor, hawak ang kanyang charts. "Mayroon akong magandang balita para sa'yo." Kumunot ang noo ni Elara. Magandang balita? Sa gitna ng lahat ng kaguluhan sa kanyang buhay, ano pa ba ang maaaring maging magandang balita? "Ano po yon, Doc?" tanong niya. Ngumiti ang doktor. "You're pregnant, Miss Santos. 2 months na." Ang mga salitang yon ay parang bomba na sumabog sa loob ng kanyang isipan. Buntis. 1,000,000 emosyon ang sabay-sabay na sumalakay sa kanya. Nagulantang, gulat, tuwa, takot.
At pinakamalala sa lahat, ang matinding sakit. Buntis siya. Buntis siya sa anak ng lalaking nanloloko sa kanya. Otomatikong napahawak si Elara sa kanyang tiyan. Walang pag-aalinlangan. Naroon ang pagtibok ng isang buhay na siya lamang ang may responsibilidad. Dok, seryoso po kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango ang doktor. Oo naman. Congratulations, Mrs. Santos. Ito ay isang magandang balita. Maganda. Para kay Elara, ito ay parang isang panaginip na naging bangungot. Isang matamis na pag-asa na binalutan ng mapait na katotohanan. Paglabas niya ng klinik, lumakad si Elara ng walang direksyon. Ang mga tao sa paligid ay naglalakad ng mabilis, abala sa kanilang mga buhay, ngunit para sa kanya, ang oras ay tila huminto. Ang mundo niya ay umiikot, ngunit siya ay nakatayo lang. Sumakay siya sa kanyang kotse. Pero hindi siya umalis. Nakapark lang siya roon, nakatitig sa kawalan. Hawak niya ang resulta ng ultrasound, isang maliit na larawan na nagpapakita ng isang mumunting punto, isang bagong buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Isang matinding pag-ibig ang biglang bumalot sa kanya. Pag-ibig para sa munting nilalang na ito, na wala namang kasalanan sa gulo ng kanyang buhay. Hindi na siya nag-iisa, may kasama na siya. Ngunit kasabay ng pag-ibig na yon ay ang matinding gibiyera sa kanyang puso at isipan. Ang plano niya, ang kanyang paghihiganti. Paano niya magagawang sirain ang ama ng kanyang anak? Paano niya magagawang ilantad si Marco at Bella sa mata ng publiko kung ang bunga ng pagmamahal niya kay Marco ay narito na sa kanyang sinapupunan? Magiging anak ng isang magnanakaw at manloloko ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Ngunit ngayon, ito ay luha ng matinding pagkalito, ng paghahanap ng kasagutan. Dahan-dahan, kinuha ni Elara ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang recorded video. Muling pinanood ang nakakasukang eksena, ang mga labi ni Marco sa mga labi ni Bella. Ang kanilang pagtawa, ang kanilang pagplano. At pagkatapos, ibinaba niya ang telepono. Tiningnan niya ang resulta ng ultrasound. Dalawang mundo. Dalawang magkaibang katotohanan na nagbanggaan. Ang kanyang paghihiganti. Ang kanyang anak. Ano ang pipiliin niya? Isang bagong lakas. Ang dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mas puro. Kailangan kong protektahan ka, anak. Para sa kanyang anak, kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging matalino. Hindi siya magiging biktima at hindi magiging anak ng isang duwag ang kanyang anak. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Pinindot niya ito. Hello? Elara? Si Tita Amelia mo to. Naisip kong tawagan ka para imbitahan sa kasal ng bunsong anak ni Bella, si Athena. Next month na yon. Baka gusto mong pumunta. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Ang kasal ni Athena, ang kapatid ni Bella. Isang ideya, kasing tindi ng kidlat, ang pumasok sa kanyang isipan. Isang plano ng paghihiganti na hindi lang magpapabagsak kay Marco at Bella, kundi sisiguraduhin ding mararamdaman nila ang bawat sakit na nararamdaman niya. Isang araw na hindi nila malilimutan. Talaga, tita? Sabi ni Elara. Ang boses niya ay kalmado. Halos walang emosyon. Siyempre naman, hindi ko yan palalampasin. Isang buwan. Isang buwan ng pagpapanggap. Isang buwan ng paghahanda. Para kay Elara, ang bawat araw ay isang pagganap. Patuloy pa rin ang kanyang buhay bilang isang asawa at kaibigan. Ngunit sa loob, siya ay isang general na nagpaplano ng isang digmaan. Ang kanyang pagbubuntis ay naging lihim, isang proteksyon, isang lakas na nagtutulak sa kanya upang maging mas matalim. Mahal, pwede mo ba akong samahan sa fitting ng gown ni Athena? Tanong ni Bella. Isang hapon,
Ilang linggo bago ang kasal. Wala kasi akong kasama. Sige ba? Sagot ni Elara. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay isang oportunidad na hindi niya palalampasin. Sa fitting studio, habang masayang pinipili ni Bella ang kanyang gown para sa kasal ng kapatid, pasimpleng kinausap ni Elara ang production coordinator ng event. Ang ganda ng venue, Miss Cortez, sabi ni Elara habang pinagmamasdan ang mga disenyo para sa kasal. Napakagaling ng inyong team. Salamat po, Mr. Santos, sabi ni Miss Cortez. Ginagawa po namin ang lahat para maging perpekto ang kasal ni Miss Athena. Nga pala, sa program, mayroon bang AV presentation? Tanong ni Elara na para bang kaswal lang. Yes po. Merong video montage po kami ng childhood photos ng bride and groom, sagot ni Miss Cortez. Perfect, sabi ni Elara. Naisip ko lang, baka gusto ninyong magkaroon ng backup file sa USB just in case. Meron kasi akong experience na minsan. Nagloloko ang projector. I can prepare one for you if you like. Nako, malaking tulong po yan, Miss Santos. Salamat po. Masayang sabi ni Miss Cortez. Meron po bang contact person na pwedeng tawagan para sa technical details? Ngumiti si Elara. Ako na lang ang maghahatid ng USB sa day of the event. Ako na rin ang kakausap sa technical team ninyo para sigurado. Habang abala sina Bella at Miss Cortez sa pagpili ng disenyo, naramdaman ni Elara ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang simula. Ang mga piraso ng kanyang chess game ay dahan-dahang gumagalaw. Bumalik siya sa bahay, ang kanyang isip ay abala sa kanyang plano. Kinailangan niyang maging perpekto ang timing. Kailangan niyang maging tumpak ang bawat detalye. Para sa kanya. Para sa kanyang anak. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ni Marco, masayang kwinikwento nito ang kanyang mga plano. Mahal, nakita mo ba ang press release ng BGC project? Siguradong sa akin na mapupunta ang partnership na, yun, laking tulong nun sa karir ko. Pagmamalaki ni Marco. Gusto kong magkaroon tayo ng sarili nating investment fund mula sa kita ko doon para sa kinabukasan ng pamilya natin. Pinilit ni Elara ng ngumiti. Investment fund? Kinabukasan? Nagkunwari siyang masaya para dito. Talaga? Wow! Congratulations, mahal! Ang galing mo talaga. Oo naman. Kaya huwag kang mag-alala. Aalagaan ko kayo ni ating pamilya, sabi ni Marco, at hinawakan ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang paghaplos na yon ay hindi na nagdulot ng kilig sa kanya. Tanging galit na lang. Alam niya ang totoo. Alam niyang ang investment fund na sinasabi nito ay para sa kumpanya ni Bella. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Marco sa kanyang tabi, dahan-dahang bumangon si Elara. Pumunta siya sa kanyang office room. Binuksan niya ang kanyang laptop. Kinuha niya ang recorded video mula sa kanyang cellphone at inilipat sa isang USB. Isinulat niya ang label. Athena and Leo wedding video. Backup. Tinitigan niya ang USB. Ito ang magiging huling sayaw ng kanilang mga kasinungalingan. Naalala niya ang kanyang usapan kay Attorney Ramirez. Elara, sigurado ka ba dito? Magiging malaki ang gulo nito, sabi ng kanyang abogado nang ipaliwanag niya ang kanyang plano. Sigurado ako, Ramirez. Kailangan nilang maramdaman ang sakit na naramdaman ko. Hindi ito basta paghihiganti. Ito ay pagkuha ng hustisya, sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. Paano ang divorce proceedings? Alam mo na, kapag ginawa mo to, magiging mas komplikado, sabi ng abogado. Mas komplikado man, pero mas malinis, sabi ni Elara. Gusto kong malaman ng lahat ang totoo. Walang bahid ng pagdududa. At ang financial misappropriation? Tanong ng abogado. Ngumiti si Elara. Huwag kang mag-alala. Naibalik ko na ang lahat ng pera. Hindi nila ako masisisi sa legal. Pero sa moral, sa mata ng publiko, wala silang kawala. Ibinalik niya ang kanyang tingin.
Sa USB, kinabukasan ang gabi bago ang kasal, tumunog ang cellphone ni Elara. Si Marco. Mahal, kamusta ka na? Andito na ako sa bahay ni Bella. Nag-aayos kami para sa kasal bukas, sabi ni Marco. Ang boses niya ay masaya. Excited na ako para bukas. Alam kong magiging maganda ang kasal. Oo nga, siguradong magiging maganda, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay kalmado. Nga pala Marco, mayroon akong sorpresa para sa iyo bukas. Isang napakalaking sorpresa. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sorpresa? Ano naman yan? Tanong ni Marco. May halong pagtataka. Ngumiti si Elara. Bukas mo na malalaman. Basta maghanda ka. Dahil bukas magbabago ang lahat. Ibinaba niya ang telepono. Tiningnan niya ang kanyang tiyan. Hinaplos niya ito ng marahan. Para sa'yo ito, anak. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay nagniningning. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng puting rosas at kristal na ilaw. Isang perpektong tanawin para sa isang pangarap na kasal. Naroon ang mga piling tao sa lipunan, mga negosyante, politiko at mga prominenteng pamilya. Lahat sila ay naroon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni Athena Reyes at Leo Fernandez. Dumating si Elara sa ballroom na suot ang isang eleganteng kulay emerald na gown. Simpleng ngunit may dating. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng paside at ang kanyang muka ay may banayad ng ngiti. Walang sino mang makakahula sa bagyong nagaganap sa loob niya. Walang sino mang makakahula sa misyon niya. Bawat hakbang niya ay sinadya. Bawat tingin ay may kahulugan. Nilapitan niya ang pamilya Reyes. Binati ang ina ni Bella na si Tita Amelia at ang kapatid ng ikakasal na si Bella. Elara, salamat sa pagpunta. Masayang sabi ni Bella, nakasuot ng isang formal na kulay peach na gown. Hinapit siya nito, isang yakap na puno ng pagpapanggap. Ang ganda mo. Ikaw rin, Bes, sagot ni Elara at ngumiti. Ang nangiting iyon ay puno ng itinatagong galit. Congratulations kay Athena. Finally, ikakasal na siya. Oo nga eh. Ikaw, kailan ka naman ulit ikakasal? Pabirong sabi ni Bella. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Elara kay Bella. Ngunit mabilis din itong nawala. Baka matagalan pa, Bes. Sa ngayon, focus muna ako sa trabaho. Nakita niya si Marco, nakaupo sa table ng pamilya Reyes, katabi ni Bella. Lumapit siya at binati si Marco. Mahal, sabi ni Marco, at akmang hahawakan ang kanyang kamay. Ngunit mabilis na umiwas si Elara, kunwari nag-aayos ng kanyang hikaw. Hi Marco, enjoying the party? O naman, sagot ni Marco, at tinitigan siya nito. Mayroong bahid ng pagtataka sa mga mata nito. Marahil ay iniisip pa rin ang malaking sorpresa na sinabi niya kagabi. Mabuti naman, sabi ni Elara. Pagkatapos ay lumingon siya kay Bella. Nga pala Bella, may kausap na ba kayong AV team dito? May dala akong backup file para sa video montage ni Athena just in case. Ay oo nga pala, sabi ni Bella. Salamat Bes, ang thoughtful mo talaga. Nandun sa may control booth, kausapin mo na lang. Pakisabi kay Mr. Almazan na ako ang nagpasabi. Ngumiti si Elara. Sige. Babalik ako agad. Naglakad si Elara papunta sa control booth. Nakita niya roon ang isang lalaki na abala sa pag-aayos ng mga kable. Excuse me? Sabi ni Elara. Ako po si Elara Santos. May pinadala po si Miss Bella Reyes na backup file para sa video montage ng bride. Ay opo ma'am, sabi ng technician at kinuha ang USB mula sa kamay ni Elara. Salamat po, napakalaking tulong po nito. Sure, sabi ni Elara at umalis na sa control booth. Bago siya bumalik sa kanyang upuan, sinigurado niyang nakikita siya ni Marco at Bella. Nagkatinginan sila at tumango siya sa kanila. Maya-maya pa, dumating na ang pinaka-inaasahang bahagi ng kasal,
Ang video montage ng buhay ni na Athena at Leo. Namatay ang ilaw sa ballroom at ang spotlight ay tumutok sa malaking LED screen sa harapan. Nagsimula ang video, mga larawan ng pagkabata ni Athena, mga litrato ng paglalaro niya kasama si Bella, mga larawan ng kanilang masayang pamilya. Ang ballroom ay napuno ng tawanan at palakpakan. Ngunit biglang, sa gitna ng isang matamis na litrato ni Athena at Leo, ang screen ay nag-flash. Nagkaroon ng kaunting static. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Tiningnan ng lahat ang screen. Maging si Marco at Bella ay nagulat. Anong nangyayari? Bulong ni Bella. At pagkatapos, ang lahat ng ingay ay namatay. Ang musika ay tumigil. Ang mga ilaw ay nanatili ng patay. At ang screen ay nagpakita ng isang eksena na nagpatigil sa lahat ng puso. Ang sala ni Elara. Naroon si Marco, nakaupo sa sofa. At naroon si Bella, lumapit sa kanya. Ang pamilyar na Lavian Rose ay tila nagpapabango sa buong ballroom. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Pagkatapos, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga boses ni na Marco at Bella. Ang kanilang mga bulungan, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga salitang puno ng panloloko. Akala ko hindi ka na darating, sabi ni Bella. Siyempre darating ako. Na-miss kaya kita, sagot ni Marco. Ang mga mukha ng mga bisita ay puno ng pagkalito. At pagkatapos ay pagkabigla. Ang mga magulang ni Bella ay namutla. Si Athena, ang ikakasal, ay gulat na gulat. At pagkatapos, ang eksena nawawasak sa lahat. Ang halik. Ang mainit na halik ni na Marco at Bella. Ang mga kamay ni Marco na gumagapang sa likod ni Bella. Ang mga kamay ni Bella na humahaplos sa batok ni Marco. Narinig ni Elara ang pagsigaw ng ina ni Bella. Narinig niya ang mga bulungan na naging malakas na ingay. Nakita niya ang pagkasira sa mukha ni na Marco at Bella na ngayon ay nakatayo sa gitna ng ballroom, nakatitig sa screen na tila sila'y binato ng kidlat. Ngayon, sila na ang nasa spotlight. Dahan-dahan, tumayo si Elara mula sa kanyang upuan. Kinuha niya ang mikropono mula sa bandang likod. Naglakad siya patungo sa stage. Ang kanyang gown ay kumikislap sa liwanag. Nang makatayo siya sa stage, sa harap ng lahat ng bisita, sa harap ni na Marco at Bella, na ngayon ay nakatitig sa kanya ng puno ng takot, tiningnan niya ang dalawa sa mata. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang bahid ng pagdududa. Hinawakan niya ang mikropono. Surprise? Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at puno ng tagumpay. Ang salitang surprise ni Elara ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Parang isang huling putok ng baril na nagtapos sa isang matinding digmaan. Ang mga bisita ay nagulantang, ang iba ay nagbulungan. Ang iba naman ay tahimik na nakatitig sa tatlong tao sa stage. Si Bella, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang mga mata ay puno ng takot at hiya. Si Marco, gulat na gulat, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. At si Elara, nakatayo roon, kalmado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Elara, anong ginagawa mo? Sigaw ni Bella, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang ipinapakita ko lang, Bella, ay ang totoo. Kalmadong sagot ni Elara. Ang totoo tungkol sa asawa ko at sa matalik kong kaibigan. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao. Narinig ni Elara ang mga bulungan, ang mga salitang kalapastangan, eskandalo at kasinungalingan. Ang kasal na dapat ay isang selebrasyon ng pag-ibig ay naging isang sirkus ng kataksilan. Sobra ka na, Elara, sigaw ni Marco at akmang hahawakan ang braso niya. Ngunit mabilis na umiwas si Elara. Sobra! Sino sa atin ang sumobra, Marco? Sino ang nanloko? Sino ang nagtaksil? Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit meron ding bahid ng takot. Alam niyang tapos na siya. Wala kang karapatan, sigaw ni Bella at humakbang palapit kay Elara.
Karapatan? Tanong ni Elara at tumawa ng mapait. Ang karapatan na ipagtanggol ang aking sarili. Ang karapatan na ipaglaban ang katotohanan. Oo, Bella, may karapatan ako. Umalis ka rito, Elara. Sigaw ng ina ni Bella, si Tita Amelia, na ngayon ay halos umiiyak na. Sirain mo ang kasal ng anak ko. Ang sumisira sa kasal na ito, Tita Amelia, ay hindi ako, kundi ang kasinungalingan na matagal nang pinagtatakpan. Sagot ni Elara. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga bisita, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Patawarin ninyo ako sa pagsira sa araw na ito. Ngunit ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa anumang selebrasyon. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ko, ang aking asawa at ang aking matalik na kaibigan ay matagal nang naglolokohan sa likod ko. At ang video na ito, itinuro niya ang screen na ngayon ay nagpapakita ng isang close-up ng naghalikang Marco at Bella. Ay ang kanilang patunay. Ito ang kanilang katotohanan. Bumalik na ang ilaw sa ballroom. Ang AV technician na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Elara ay dahan-dahang ipinasa sa kanya ang mikropono. Elara, please! Bulong ni Marco. Ngunit hindi na pinansin ni Elara si Marco. Ibinaba niya ang mikropono at naglakad palayo sa stage. Ang kanyang hakbang ay matatag. Ang kanyang ulo ay nakataas. Ang mga tingin ng mga bisita ay sumunod sa kanya. Ngunit hindi na siya naapektuhan. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagpapanggap. Kinabukasan, ang balita tungkol sa iskandalo sa kasal ay nasa lahat ng dako. Mga dyaryo, TV, social media, lahat ay pinag-uusapan ang wedding scandal of the year. Ang mga pangalan ni Marco Gomez at Bella Reyes ay naging kasing kahulugan ng kataksilan at kahihiyan. Agad na naghain si Elara ng divorce papers. Ang proseso ay naging mabilis at walang aberya, lalo na at may hawak siyang hindi maikakailang ebidensya. Si Marco ay nawalan ng trabaho, ang kanyang reputasyon ay nadurog. Si Bella ay nawalan ng mga kliyente at ang kanyang pamilya ay nahihiya sa kanya. Ang pangarap nilang magkaroon ng sariling kumpanya ay nauwi sa wala. Isang hapon, nakaupo si Elara sa kanyang office kasama ang kanyang abogadong si Attorney Ramirez. Elara, tapos na ang lahat, sabi ni Attorney Ramirez. Pumayag na si Marco sa lahat ng kondisyon mo. Walang alimony at ang lahat ng assets na naipundar ninyo ay sayo. Pati na rin ang bahay. Tumango lang si Elara. Wala siyang naramdamang tagumpay. Wala siyang naramdamang kasiyahan. Tanging pagod at isang malalim na paghihinga ng kaluwagan. At ang tungkol sa financial misappropriation, dahil naibalik mo naman agad ang pera, hindi na sila nagpursige sa criminal case. Dagdag ni Attorney Ramirez. Ngunit nahaharap pa rin siya sa malaking civil liability. Mabuti na yon, sabi ni Elara. Ayoko nang pahabain pa. Gusto ko nang matapos ang lahat. Kinabukasan, nakatanggap siya ng isang sulat mula kay Marco. Binuksan niya ito. Mahal, alam kong galit ka sa akin. Alam kong wala akong karapatan na humingi ng tawad. Pero sana maintindihan mo, Elara. Ginawa ko yon dahil sa aking kawalan ng seguridad. Palagi akong nasa ilalim ng anino mo. Gusto kong patunayan ang sarili ko. Ngayon, wala na ako. Walang trabaho, walang respeto, nawala ang lahat. Sana, balang araw, mapatawad mo ako at sana maging masaya ka. Marco. Binasa ni Elara ang sulat. Wala siyang naramdamang awa. Ang mga salita nito ay walang kabuluhan. Wala siyang naramdamang galit. Walang naramdamang kahit ano. Tanging pagod na lang. Kinuha niya ang sulat at itinapon sa basurahan. Hindi na niya kailangan ang paghingi ng tawad nito. Hindi na niya kailangan ang pagmamahal nito. Ang tanging kailangan niya ay ang kapayapaan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang bagong buhay sa loob niya ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan.
Ito ang kanyang kinabukasan. Ito ang kanyang bagong simula. Walang pagtatapos sa isang paglalakbay. Tanging pagpapatuloy. Asyakto, 5 taon na ang lumipas. Ang dating Elara Santos, isang wasak na asawa na nalulunod sa kasinungalingan, ay ngayon ay isang matagumpay na CEO. Ang kanyang kumpanya, ang Santos Designs, ay isa na sa mga nangunguna sa architectural industry sa Pilipinas. Ang kanyang opisina ay matatagpuan sa isang mataas na building sa BGC na may malawak na tanawin ng syudad. Ang kanyang pangalan ay simbolo na ng kalidad, integridad at pagbabago. Nakangiti si Elara habang nakikinig sa presentasyon ng kanyang team para sa isang bagong residential project. Ang kanyang anak na si Luna, na ngayon ay 4 na taong gulang, ay tahimik na naglalaro sa isang sulok ng opisina niya, gumuguhit sa kanyang coloring book. So, CEO Elara, sa tingin niyo po ba ay maganda ang approach natin sa landscaping? Tanong ng isa niyang junior architect. Maganda, sagot ni Elara. Pero gusto kong mas bigyan pa ng focus ang sustainable design. Hindi lang ito tungkol sa aesthetics, kundi pati na rin sa responsibilidad natin sa kalikasan. Ibibigay natin ang pinakamahusay na maaari nating ibigay. Tumango ang kanyang team. Humahanga sila sa kanya. Ang respeto nila ay hindi dahil sa kanyang pangalan o koneksyon, kundi dahil sa kanyang talento at dedikasyon. Nang matapos ang meeting, nilapitan niya si Luna. "Mami, tingnan mo to!" Masayang sabi ni Luna, ipinapakita ang kanyang gawa. Isang makulay na guhit ng isang malaking bahay. "Gusto ko ng ganitong bahay pag malaki na ako." Niyakap ni Elara ang kanyang anak. "Maganda, anak. Kapag malaki ka na, gagawa tayo ng mas magandang bahay para sa'yo." Si Luna, ang pinakamalaking regalo sa kanyang buhay. Ang dahilan kung bakit siya bumangon mula sa abo. Ang dahilan kung bakit niya nilabanan ang lahat ng sakit at kahihiyan. Isang araw, habang nagche-check si Elara ng kanyang mga email, nakita niya ang isang message mula sa Bureau of Corrections. Binuksan niya ito. Isang formal na sulat na nagpapaalam na si Marco Gomez ay nakatakdang lumaya sa kulungan sa susunod na buwan. Naharap si Marco sa kasong estafa dahil sa mga utang niya sa iba pang investor na naapektuhan ng kanyang financial mismanagement. Tinitigan ni Elara ang email. Wala siyang naramdamang galit. Wala siyang naramdamang awa. Tanging isang bahagyang paghinga ng kaluwagan. Tapos na ang chapter na yon ng kanyang buhay. Hindi na siya bahagi niyon. Hindi na niya kailangan ang paghingi ng tawad ni Marco. Hindi na niya kailangan ang kahit anong paliwanag. Ang kanyang kapayapaan ay narito na, kasama ng kanyang anak at ng kanyang matagumpay na career. Nagpasya si Elara na umuwi ng maaga kasama si Luna. Gusto niya ng isang tahimik na gabi sa kanilang bahay. Ang bahay na siya mismo ang nagdisenyo, ang bahay na puno ng pagmamahal at kapayapaan. Nasa likod siya ng manibela habang si Luna ay masayang kumakanta sa backseat. Tiningnan niya ang kanyang anak sa rearview mirror. Ang bawat tawa ni Luna ay parang musika sa kanyang pandinig. Nang makarating sila sa bahay, sinalubong sila ng kanilang yaya, si Manang Nena. "Mami, gusto ko pa maglaro sa garden," sabi ni Luna, at mabilis na tumakbo patungo sa likod ng bahay. Ngumiti si Elara, hinayaan niya si Luna. Naglakad siya patungo sa kanilang garden kung saan nagdidilig si Manang Nena ng mga halaman. "Kumusta po, Manang?" tanong ni Elara. "Mabuti naman po, Ma'am Elara. Ang ganda na ng mga rosas ninyo," sagot ni Manang Nena. Napatingin si Elara sa mga rosas. Ang bawat bulaklak ay puno ng buhay, puno ng kulay. Naalala niya ang pabango ni Bella, La Vie en Rose. Noon, ang amoy na yon ay sumira sa kanyang mundo. Ngayon, ang mga rosas na ito ay simbolo na ng kanyang pagbangon, ng kanyang kalayaan. Inamoy niya ang isang bulaklak. Hindi na ito nagdulot ng sakit. Ngayon, ang amoy nito ay nagdudulot na ng kapayapaan. "Mami,
Tingnan mo ang ginawa ko. Sigaw ni Luna at tumakbo palapit sa kanya. May hawak na isang korona ng bulaklak. Isinuot ni Luna ang korona sa ulo ni Elara. Reyna ka, Mami. Niyakap ni Elara si Luna ng mahigpit. Salamat, anak. Ikaw ang reyna ng buhay ko. Tumingin si Elara sa papalubog na araw. Ang kulay kahel at lila sa kalangitan ay parang isang obra maestra. Naramdaman niya ang hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Hindi na siya nag-iisa, hindi na siya nasasaktan. Ang kanyang puso ay puno. Puno ng pag-ibig para kay Luna. Puno ng pagmamalaki sa kanyang mga nagawa. Puno ng kapayapaan na matagal niyang hinanap. Nahanap niya ang kanyang sarili. Hindi sa piling ng isang lalaki, kundi sa kanyang sarili, sa kanyang lakas, sa kanyang pagmamahal para sa kanyang anak. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa kanyang katrabaho, si Architect David Reyes. Hi Elara, are you free for dinner tonight? I know a great restaurant near your office. My treat! Napangiti si Elara. Hindi niya ito agad sinagot. Tiningnan niya ang kanyang anak na masayang naglalaro. At pagkatapos, muli siyang tumingin sa papalubog na araw. Ang kanyang buhay ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lang. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ng pagbangon ni Elara. Mula po sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Isang karangalan na samahan kayo sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat namin ang kwento ni Elara, kasama ninyo kaming nakaramdam ng sakit, pighati, at galit na kanyang pinagdaanan. At kasama rin ninyo kaming naging saksi sa kanyang dahan-dahang pagtayo mula sa abo ng kahapon. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa sakit ng kataksilan. Higit pa rito, ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi natin makikita sa paghihiganti, kundi sa kakayahan nating muling buuin ang ating mga sarili, na ang ating halaga ay hindi nakadepende sa pagmamahal ng iba, kundi sa pagmamahal na ibinibigay natin sa ating sarili. Naway nag-iwan ito ng inspirasyon at pag-asa sa inyong mga puso. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong boses. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na kwento na muli nating pagsasaluhan. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.